Basa ako diri sa Hebrehanon 4 versikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og sa espiritu, sa mga lutahan og sa mga kauyukan, og mutugkad sa mga huna-huna og katuyuan sa kasing-kasing. Verse 13, og sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kaya kung hayon ang taras pagtindog, mag-aapot ta. Amahan na mo nga Diyos, usa ka dililhon nga panahon nga din ikaw nagahatag ka namo og dugang nga adlaw sa among mga kinabuhi, nga din kami maka-perform sa among mga buluhaton isip imong mga kanakan ug mao ka ng pagtuon sa imong balaan nga pulong. Thank you, Heavenly Father, that we can worship you in spirit and in truth today, because if we are filled with the Holy Spirit, then we can worship you as a spirit, and also we can worship you in truth, because we will study your word, which is truth. Father God, be with us as we go on with our study. My prayer is that your name will be magnified, your name will be glorified in our midst. And thank you for helping us, your sons and daughters, and your servant, as we study your word, that the teaching ministry of God the Holy Spirit will empower us. This we ask in the most precious name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Okay. Well, ginaseries na to pagtuon ang The Barrier, but as a review atong pangagian kining mawagid kining una ug nganong ang usa ka tawo dili gid siya makaduol sa Dios tungod kay adunay mga babag, the barrier. The composition of the barrier, for the sake of illustration, consider the barrier to be composed of bricks, hollow blocks yan, no? Patong-patong ang hollow blocks o busa, nahimo siyang wall o babag. So the first brick is sin. For all have sinned and fall short, that means miss the mark of the glory, that means the essence of God, sa Romans 3:23. Mao ni ang permirong brick nga din nahimulag kita sa Dios. We are separated from God. Ang Dios dili gyud pwede makig-uban sa sala tungod kay ang iyang kinahiya is balaan. He is holy, and there is no chance for him to be in fellowship with the sinners. Ug busa gina-emphasize na to kanunay dinhi sa atong pagsimba na dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. Nagagamit kita sa 1 John 1:9. Kaya 1 John 1:9 nagaingon gyud kung isugid na to ang atong mga sala, siya matinumanon o gandam nga magapasaylo sa atong mga sala o magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Busa, pinagi niya na malimpyo na usab kita sa tubangan sa Dios o aduna kita tinuod nga pagsimba kaniya. There is no real worship when there is sin in our life. Whether it is a mental sin, a verbal sin, or overt sin. Number 2, the second brick is the penalty of sin.
The penalty of sin, for the wages of sin is death. Romans 6:23. Ang bayad sa sala, no? Mawag kamatayon. Now, just remember nga kini nga kamatayon, wala kini siya nagahisgot sa katong nahitabo kay Adam nga sadyang nakasala sila, mamatay sila physically. Kay dugay pa kay midagan pa og 930 years sa Adam po na siya namatay. But nagahisgot kini siya sa spiritual death. So spiritual death, that means we are separated from God. And then gibayran kini ni Jesus Christ sa cross. The third break is physical birth. Now, nganong nahimo man yung physical birth nga barrier gihapon. Man is born physically alive but spiritually dead, separated from the unable to have fellowship with God. And you were dead in your trespasses and sins. Ephesians 2:1. Si bisan kinsa nga nahimugso nining kalibutan na, apil ang mga bata karon nga nahimugso, sa pagkahimugso gyud nila, automatic nabitbit nila ang gitawag na to Adam's original sin. Ang Adam's original sin gi-impute nga to sila ha. O kapil taniya na, no? Munang imputation of Adam's original sin. Mabanang sa Roma 5:12 nga pinagi sa usa ka tawo ang sala ni kuyanap sa tanang katawhan. So nadamay ta sa nabuhat ni Adan ug ni iba. Busa sadyang nahimugso ta at physical birth, automatic kita spiritually dead. Siguro moingon kita kagwapo sa bata, ka-cute sa bata, but no matter how cute, how beautiful, or unsa man na imong description sa ka bata nga nahimugso, at the moment nga migawas siya sa tagwangan sa iginahan, bit-bit niya ang imputations of Adam's original sin. Nagin siya sala na-impute sa iya. Kaya gikan man siya sa binhi ni Adan. So, mao ka na nga kada usa ka tawo nga nahimugso, adunay babag sa Dios. Ang atong physical birth. Apang kining physical birth na to, gisulbad kini pinagi sa regeneration. The moment ang usa ka tawo mituo kang Kristo Jesus nga yang Ginoo manluluwas, he is regenerated. That means born again. That means naluwas siya. Unsa nitabo? The Holy Spirit created a human spirit in his life. Kay ang iyang kinabuhi manggod sa dihang nahimugso siya sa kalibutan, body and soul lang siya. Wala siya human spirit. Automatic patay ang iyang human spirit. Si Adan ug si Eva, pagbuhat sa Dios ngadto sa ilaha, 3 parts sila, body, soul, and human spirit. Pero sa diyang nakasala si Adan, automatic namatay ang human spirit. Busa nahimo silang dichotomous na body and soul na lang sila. Ug mao po na kita sa diyang nahimugso kita nining kalibutan na ninditso ta sa body and soul, wala tayo human spirit. And then sa dihang nakadungog ta sa mayong balita o mituo ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, ang balang Espiritu nagatrabaho sa atong kinabuhi. And that's the time that the Holy Spirit created a new human spirit sa atong kinabuhi. O ngayon mo na po tang trichotomos. Muna tang body, soul, and human spirit na po. O busa, kay regenerated na ta, na human spirit, ang God Holy Spirit nagpuyo na sa tuwa, nag-indwelt na, kinabuhi na sa atong kinabuhi. God the Son indwelt us, God the Father indwelt us, o ang righteousness ni Jesus Christ gi-impute nganhi kanato. We are 100% righteous in the sight of God. O busa tungod niya ng 100% righteousness nga naangko nato sa takna nga mituo kita. Dili tong pinagi sa atong pagbuhat og maayo, no? Kundi pinagi sa atong pagtuo. Gihatagan tag 100% righteousness nga diin nakapasar kita sa standard sa Dios. Nga ang standard sa Dios mo ang 100% righteousness. O busa
qualified na kita nga makatog langit. Nganuman, pasar kita sa standard sa Dios. Ang hustisya sa Dios nagaingon nga mao kini ang akong gikinahanglan. Walay usa nga makasulod sa langit nga makasasala. Ang langit yandam para sa mga balaan. We can only go to heaven when we have that 100% righteousness which was imputed to us at the moment of faith. So, nahimog siyang babag ang physical birth. The fourth brick is man's relative righteousness. Kini nga itong pagkamaayo. Kasi ang tao, pwede po tayo makaproduce ng maayo. Pwede tayo nga butan, tanawon sa mga tao. Pwede po tayo tanawon sa mga tao, buang. So, makita sa tao ang atong kinaya. Whether we are good or we are bad. Kita nila na, no? Pero, sa atong pagbuhat og maayo, kung dili pa ta Kristohanon, wa pa tay Kristo sa atong kinabuhi, wala pang human spirit sa atoa, gitawag ka na siya og relative righteousness. Pagkamatarong ka na siya nga minugna sa atong old sin nature. Og dili ka na siya madawat sa Dios nga pagkamatarong. Og sa nahimo kitang Kristohanon, yes, na kita'y gitawag na to imputed righteousness, positional righteousness, and then sa dihang nag-grow kita spiritually, mao po nang nagkinabuhi kita nga experientially righteous. Mo na ning sa Christian way of life. Sa Christian way of life, mo na nang nagkinabuhi na ikaw based sa mga doktrina nga nasa imong kalag. So nagkinabuhi ka tungod kay naay doctrines nga nagsulod sa imong kalag, ug ang doctrines nga nasa imong kalag mo'y nag-influence nimo sa pagbuhat sa mga butang at kapabuton sa Dios. Mo na ang gitawag nato divine God. Mo na ang pagkamatarong nga madawat sa tubangan sa Dios. But the moment nga usa ka magtotoo, magkasala na pud siya, nya magbuhat siya sa mga bulaton, pareha karon nagsimba ta, siguro wala ka naka-confess sa imong sala before kami apil sa simba. If you have sin in your life, ang imong paglingkod diri, that is considered as human good. Mayo ang imong gibuhat nga naa ka diri, but in the sight of God, that is not acceptable. Madawat lang ang imong gibuhat diya sa tubangan sa Dios when you are clean. When you are clean before the Lord. That's why ang atong thinking, ang atong verbal, ang atong action dapat before kita nag-atos sa mga buluhaton sa Dios, dapat gamit sa ta sa 1 John 1:9. Parang limpyo ta sa tubangan sa Dios. So ang relative righteousness dili madawat sa tubangan sa Dios. Bisan mag-unsa nila kamaayo sa kalibutan, kabutan sa kalibutan, o siguro sila na ang pinakamangihatagon nga tao sa kalibutan. Without the feeling ministry of God the Holy Spirit. Kung dili sila Kristohanon, wa man gyud feeling ministry of God the Holy Spirit, human God. Pero kung Kristohanon sila, ug wala sila isala, and then they are influenced by the Holy Spirit to give and to help, that is considered as divine God. O kana siya, aduna kana siya equivalent nga value sa eternity. Someday sa diyang matubang ta kay Jesus Christ, kay matubang man ta sa Bema Seat Judgment, atong maangkon, atong madawat ang mga giyandam niya ng mga ganti alang kanato. Ang ikalimang brick is the character of God, His divine essence. Dili nato pwede masunod ang character of God. Man can never measure up to the divine attributes of perfect God. Di kita perfect. Kuan yun, nagitay kinaiyang magkasasala. Pagbusa, no one is good, no one is as good as God. There is none who does good. There is none, even one, sa Romans 3:12. Absaman sa Romans 3:10. Sumala sa kasulatan, walay ko sa katawo nga matarong. So, dili na to kayang kaputon ang character of God.
So the sixth brick is man's position in Edom. So dati, so dili pa tayo magtotoo, we are in Edom. But the moment we believe in Christ, we transferred from Edom to Christ. And that is why we are now in Christ. Makabasa mo word din na nga in Christ. Para sa mga teachers diri, daghan ba yung mga teachers diri, no? Sa ganin ng in yes. Gitawag ka na siya og prepositional phrase. You are in Christ. Before we are in Edom. Gamay lang yan ang word, in lang na siya, pero dako kayo significant. Ang word nga in Edom, before we are in Edom. But the moment we believe in Christ, we are now transferred from Edom to Christ. And once we are in Christ, dili na kita pwede mo balik pa kay Edom. We are in Christ forever. Ug mo nang ang atong ruta, ang atong journey padulong na gid sa langit because we are in Christ. So kini atong tikapon kadjud kini siya, no? Para sa mga dili pa magtutuo, ingon ani gyud ang proseso. Excuse me ya. Gitawag na to kini siya Operation Z, no? So sa dihang ang gospel gipresenta sa tuwa, I don't know to kung kinsa ang nag-share sa inyo sa mayong balita, no? So doble ang akong palakpak na ng mga tao nga nag-share sa inyo, ano. Bisan sa ako dako gyud kay akong kalipay sa ilahang kinabuhi, no? Nag-share sa kuha sa mayong balita. So, kung kinsa man na sila nga nag-share sa imo sa mayong balita, in which it talks about the death of the Lord Jesus Christ on the cross as the payment for our sins. Gibayran ni Jesus Christ ang tanang sala nato dito sa cross. Ug busa dili na issue ang sala dito sa cross. Dili na issue ang sala sa atong kaluwasan tungod kay ang sala gibayran na sa cross. Ug once nga nasabtan sa usa ka dili magtotoo kini, inani, no? Kasi ang balang espiritu nagkahibalo mampod sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kung positive siya, that means nasa interest sa pagpaminaw sa mayong balita, the Holy Spirit makes gospel understandable. Now, just remember, ang usa ka tawo nga dili pa magtotoo, unsa gani siya? Spiritually dead. Patay siya spiritually. Kung sumala pa sa Roma 2:14, he cannot understand spiritual things. Di niya masabtan ang mga espirituhanong butang. Kaya wala pa siya human spirit. Ang anak niya is unsa lang? Body and soul. Walay contact ang Holy Spirit sa ihang kinabuhi kaya wala pa human spirit. He is spiritually dead. Patay siya spiritually, wala siya human spirit. O busa dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Apan ang balang espiritu, the Holy Spirit work hard to that person just to illumine and to explain the grace of God, which is salvation. Trabaho sa balang espiritu ang pagpasabot o ang pag-clarify sa iya. Bisan dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang, tungkol kay espirituhanon patay siya, ang balang espiritu nagtrabaho siya as human spirit. Murabag sa iyang pagtrabaho sa kinabuhi sa usa ka unbeliever, pangitaan gyud niya ang tanang pamaagi nga kining usa ka tawo nga dili makasabot sa mga espirituhanong butang, pasabton gyud niya. That's the work of the Holy Spirit. So, sa dihang ang usa ka tawo makasabot na sa mayong balita o magbuhat na siya og desisyon. Yes, mutuo ko kang Kristo nga akong manluluwas.
The moment he believed in the Lord Jesus Christ, automatically the Holy Spirit, automatic transferred by the Holy Spirit to the soul. Balhin diri sa soul. Now just remember, ang soul na to is composed of mentality, volition, conscience, self-consciousness. So, mibalhin sa atong soul. Misulod diri sa ato ang kalag. Ang sa left side gitawag na tog nos, mind. Ang sa right side gitawag siya og cardia. Cardia means heart. Munang as the man thinketh in his heart. Asa siya mag-think sa iyang heart. There is heart diri sa right lobe of the mentality. So sa dihang ang iyang nasabtan nga mayong balita, nasabtan na niya na spiritual phenomenon nga nahitabo sa kinabuhi. Unsa man ang spiritual phenomenon? Sa Griego gitawag siya pneumatikos. Buti pasabot nga nay nabago sa iyang kinabuhi. Nay nabago. Unsa man ang nabago? Nay usa ka butang nga wa niya masabti kaniadto nga karon nasabtan na niya. He never understand that before. But by now, the Holy Spirit nag-illuminate, nagtudlo, nag-teach nga to sa iya. So, ang nahitabo, nahitabo siyang kinabuhi. And then, sa dihang ihang pagatuuhan ka na, mo transfer diri sa right lobe. Diri mo puyo sa right lobe of the mentality. Kining gitawag na to cardia. If this is nose, this is cardia. Cardia is the right lobe of the soul. Og mo puyo siya diri. Og mo na tong makasabot na ka sa eternal security, nga moing ka nga tinuod na gid kong luwas. Wala na gyud makahimulag kanako gikan kang Kristo Jesus. Nagapuyo na siya tanan diri sa imong right lobe of the mentality. Dili na base sa imong mga behavior o sa imong binuhatan nga di ka maluwas o maluwas ka. Nagapuyo na diri sa imong right lobe of the soul. So muning gitawag na to og effective for salvation, or gitawag ni siya efficacious grace. Gikan sa gitawag na to common grace. Ang common grace trabaho sa balang espiritu, ang pagpasabot, and then nahimo siyang efficacious grace. Efficacious grace mo pasabot nga ang pagtuo sa usa ka tawo. Now just remember, importante gining masabtan kay nabiyay uban ini nga akong nakita nga dili pa nila matulon kini siya nga pagtulunan. Kining efficacious grace trabaho kini sa balang espiritu. Dili trabaho sa tao. Ang tao, ang responsibility sa tao is just to believe. Kinahanglan gyud ang tao nga motuo. Kaya ang Diyos, gibuhat na niya ang tanan. Dili na pwede madugangan pa niya gibuhat sa cross. When Jesus Christ said, "Titilistay, it is finished," sa John 19:30, wala na idugang ang tao para sa gibuhat sa Diyos nga kaluwasan sa tao. Wala na kay kadugang pa. So wala buhaton ng tao. Unsa man lang iyang responsibility? Pagtuo. Faith. Kinahanglan mo mutuo gid siya. Og ang pagtuo gitawag nato na siya og unmeritorious favor. The word unmeritorious favor, ang imong pagtuo walay merit para sa imong kaluwasan. Kaya may nagunahon-agod nga ang ilang pagtuo mo yung nagkaluwas nila. Yes, sa human side, pwede ka mo ingon nga, ningtuo man ko. Pero hinumduman na to, nga naguna ang grasya sa Diyos. Now, naguna ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. O dito sa cross, gihuman ni Jesus Christ ang tanan. O wala siya gikulangan nga usa ka punto. Wala siya mingon sa imo nga, okay, usan lang ka punto ang kulang, ikaw na, para maluwas ka. Wala. Dito sa cross, mingon gid siya, it is finished. Natapos na ang iyang misyon.
Pagbusa, ang usa ka tawo, unsa lay buhaton sa usa ka tawo, ang iyang responsibility, kinahanglan gyud siya nga mutuo. Pero ang nakaluwas niya, ang grasya sa Dios. Now, kinsa nakaluwas nimo? Ang grasya sa Dios. Nalisod kayo ng angkunon sa tao, no? Nga, naluwas ko kay, lagi, mituo man ko. Tama nga mutuo ka. Pero dili ang imong pagtuo mo'y makaluwas. Unmeritorious favor ang pagtuo. Walay merit. Ang subject walay merit, ang nay merit ang object. Jesus Christ mo'y adunay merit. Kaya say, ang tao maguna-una pag isang merit niya, no? Na hinundo man nato, wala tay merit sa atong kaluwasan, ang nay merit ang nagbuhat sa kaluwasan. O kinsang nagbuhat sa kaluwasan si Jesus Christ. Busa, pag magbasa ka niya sa Episodio 8:9, kay pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas. Unag yun, no? Unag yung grasya, kamo nangaluwas. And then, misumpay siya, through faith. Na mo na yung responsibility, pagtuo. Pero, sa akong nanggingon lagi, gamay kaayo nga butang, kung dili maklaro, posible pa ang tao nga magsige magsulting tao gudron makadungog ta ba nga naluwas ko tungod kay bituo ko. Tama man na siya nga ang imong pagtuo mo imong responsibility gina sa tao. Diha bitaw nag-away si Arminius o si John Calvin di ba Pastor Beck, no? Diha ang ilang away kay kang John Calvin, grabe gid siya ka stick nga buhat gid tanan sa Dios ang nakaluwas nato. Wa gid tay gihimo. Kung nasubraan rapot kay wala na po'y bulisyon ng tao, ang Dios na po'y mipili. Sama rapot nga murag robot ng tao. Kang Arminius pod, mingon po si Arminius nga ang tao kinahanglan yun na siya cooperative effort. Mo po'y kang Arminius. Kinahanglan natay murag na iyang una-una ba nga natay cooperation para sa itong kaluwasan. So, ang duha nagabangi sila. Mga great theologians ka na sila. But, kita, niagi tas tunga, no? Ningagi tas tunga. We believe that it is purely grace that we are saved. But, we also believe that we have the responsibility to believe. Kinahanglan nga mutuo kang yun, kaysa imong pagtuo, dinha ang efficacious grace. Ang grasya sa Dios mo ipikto sa pagtuo sa usa ka tawo nga mituo. So dinha na ang gitawag natong salvation. Busa sa efficacious grace, it is the work of the Holy Spirit. It is the work of God the Father. It is the work of the Lord Jesus Christ. Nga duman, it is the work of God the Father because He sent His Son. Gipadala niya ang iyang anak sa kalibutan. O gihukman niya sa cross. Ang paghukom sa cross, gibayran niya ang tanan tong sala. And then, it is the work of the Son because the Son, the Lord Jesus Christ, is willing to die on the cross. Gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross. And it is the work of the Holy Spirit because the Holy Spirit, siya ang nag-reveal o nag-illumine sa gospel ngadto sa mga unbelievers. So it is purely the work of God kung maghisgot sa atong kaluwasan. No? I just don't maklaro ni. So muna ning ang labas ni gitawag na siya og regeneration. Regeneration, that means creation of the human spirit. Ang regeneration di ay yun ani ni. Before, two parts lang ta, body and soul. Pero sa dihang nituon na ta, kung sinitabo, na ipikto ang grasya sa Diyos sa tuwa, and then, gi-create niya ang human spirit. Nahimo na po tang trichotomos. O muna nang gitawag na to regeneration. Creation of human spirit. So nahimong three parts na punta. Busa karon, kaya nanatay human spirit, ang Holy Spirit nagapuyo na sa atong human spirit,
mo nang nanatay kagana. Ganahan na ta musimba, ganahan na ta magtuon sa pulong sa Dios, ganahan na ta mga lagad niya. Nganuman, nanay communication. But before, wala yun. Ang pagsimba nato sa una, plasticity, no? Ang pagsimba nato sa una, mga hypocrisy. Basta naalang ta sa simbahan, no? So, muna siya, no? So, regeneration is the work of God, the Holy Spirit. Remember, ha? Regeneration is the work of God, the Holy Spirit. Na tao ka pag-usab, buhat ka na sa belang Espiritu. The moment a person believes in Christ, the Holy Spirit creates in him a human spirit to which God the Father imputes eternal life resulting in spiritual life. So, anita po, kaya na-regenerate na ka, gi-impute sa God the Father. The word impute means gi-charge. Charge or recon. No? Gihatag sa God the Father ang kinsa man na eternal life. Kung may lang na eternal life, God man lang. Pero the moment you believe in the Lord Jesus Christ, God the Father share His eternal life to all who believe. Busa, kita po nga mituon na naputay eternal life. Nakashare na po ta sa kinabuhing walay katapusan. Mo nang someday, kung humanagin na nga to ang bulaton sa yuta, dito na taas, natay eternal life. Gitagaan ta, gishare ta sa Diyos ang eternal life. We are part of His plan. And not only that, eternal life resulting in spiritual life. Kining spiritual life mo ning adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Dapat mag-enjoy din kita sa atong pagpangalagad sa Diyos. But you won't enjoy, dili ta mag-enjoy sa atong Christian way of life kung adon natay sala. Ang sala, kinahanglan ato yung i-deal siya pinagi sa 1 John 1:9. Kaya nagayon din what was absent of physical birth, a human spirit, and relationship with God is gained through the new birth. So sa atong pagkahimugso, wala tayo human spirit. Nimbalik lang ang atong human spirit, sadyan kita, na tao pag-usap. Huwag ka na ang gitawag na itong regeneration. So the believer becomes trichotomos as was the original Adam in 1 Thessalonians 5:23. Na yung body, soul, and human spirit na punta. So at the moment of regeneration, the believer is filled with the Holy Spirit, pleased in fellowship with God, balik na punta sa Diyos, and with the human spirit is now able to learn and understand spiritual phenomena. So muna nang makasabot na ta sa mga espiritualong butang. Sa una, siguro na nagsangyaw sa inyo, sa di pa mo magtotoo, siguro moingon mo, kapoy na kayo na pagani ko nakahuman sa ako ang pagtuon sa akong relihiyon. Tudluan na po kunin mo, di ba? Kadaghan na nagkanawag niya na sa una, no? Nga, para sa ilaha, kapoy na kayo na nakoy relihiyon. Hindi gito sa maminaw. Ano man, spiritually dead. So, grasya lang yun sa balang espiritu, no? So, that which is born of the flesh is flesh with a body and imparted soul and signature, and that which is born of the Holy Spirit is nagisgot sa human spirit sa John 3:6. Mao kining pagpakihistorya ni Kristo Jesus kang Nicodemus. No? Nicodemus, you must be born again. Ang pagkatao pag-usab kinahanglan makreate pagbalik nga na kanimo ang imong human spirit. Now, so morning atong nakita diri, no? God's justice, blessings, and then imputed righteousness to the believer. Ang sa katawo nga mituo na kang Kristo Jesus, gibutangan siya og 100% righteousness sa takna sa iyang pagtuo. Maning atong makita nina sa una sa Roma 2:22 o 24.
Roma 2. Roma 3. Sorry. Roma 3:22. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hentil. Kini nga klase nga pagkamatarong gitawag kini siya positional nga pagkamatarong. Nakaangkon kitag pagkamatarong nga dili buhat nato. Kiyatagan kitag pagkamatarong nga iya sa Dios. And then sa 2 Corinthians 5:21. Tungod ka nato siya nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga naa sa Dios. Si Jesus Christ nga wala gyud siya makabuhat og sala sa iyang humanity for 33 years and a half. Ang iyang humanity wa gyud makasala. Gitawag nato impecability of Christ. No? Pero nahimo siyang sadaan. Gipasangil nga to kaniya ang tanan natong sala. Aron nga kita sa nagituon niya makabaton ta og pagkamatarong nga iya sa Dios. And then sa Filipos 3:9 mao sa kiningingon ni Apostol Pablo. Filipos 3:9 ningon sa Apostol Pablo, ug makaplagan ako diha kaniya dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikat sa kasuguan kundili niyanang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. So si Apostol Pablo din siya nga nakabaton ako og pagkamatarong dili pinasikat sa pagsunod sa balaod ni Moses. Wala siya na matarong dito. Walay usa ka tawo nga mamatarong pinaagi sa pagsunod sa balaod. Dili na to kayang masunod ang balaod. Pero sa takna nga mutuo ta kang Kristo Jesus, hatagan ta og pagkamatarong na iya sa Dios 100%. Busa sa hustisya sa Dios equal na ta. Jesus Christ 100% righteous, ikaw na kay 100% righteousness nga gihatag ni Kristo Jesus. Sa hustisya sa Dios pasar na ka. Nakapasar na ta sa standard sa Dios. Busa biyahing langit na ta. Sigurado na ta nga padulong kita sa langit. So mo kini siya. And then okay siya, no? Faith alone, ang imong pagtuo sa gibuhat ni Christ dito sa cross, mo'y mudala kanimo ngadto sa Dios. Faith, your faith, ang imong responsibility. Kinahanglan buhaton yun sa tao ang iyang responsibility. Unsang responsibility sa tao? Pagtuo. Gibuhat na ni Jesus Christ ang tanan sa cross, o ikaw pwede na kang makaadto sa Dios. Dati kung atong tanawon gyud ang atong kahimtang, kung ang atong kahimtang gyud paguna inani kita, dili gyud nato kaya makabot ang Dios. Dili nato kaya nga buakon ang nagbabag nato. Dili kita makabuak, no? Perting taasa sa wall, dili kaya natong kabuton ang wall nga makatabot tas pikas. We cannot transfer from Adam to Christ sa atong kaugalingon nga kahimuan. Di nato kaya. O ang nagtrabaho din ni si Jesus Christ.
Gibuwak niya kini siya, mabitotong ang tabil sa templo na buwak. Musa, bisan kinsa nga mutuo na kang Kristo Jesus, makasulod na siya, makabalik na siya nga sa Diyos. So nadiri ang bricks, ang unong ka bricks. Dali ha. So, morning na ito, boss tuwa. Kinilang yun ang nag-break sa barrier. Ang katong unong ka mga breaks, gisulbad ni Jesus Christ dito sa cross. Sin, nasulbad sa redemption. Penalty of sin, nasulbad sa expiation, yanggi bayran. Physical birth, nasulbad pinagi sa regeneration. Character of God, nasulbad pinagi sa propitiation. Natagbaw ang Diyos sa buhat ng Jesus Christ sa cross. And then, position in Adam, nasulbad sa diyang ituta, gitransfer ta nga to kay Christ, no? Tumala siya. Now, dito sa last. Crossing the line, no? Before Jesus Christ died, only the high priest could enter the Holy of Holies into the presence of God. Now that Jesus Christ has sacrificed himself to remove the barrier, remember, Jesus Christ removed the barrier. Siya ang nagkuha sa barrier, Papa. The way has been opened so that all who believe may enter into the presence of God. Gitanggal yun ni Jesus Christ ang barrier. Dili kaya sa tao nga makabalik nito sa Diyos. Mura ba ka ng kasagaran ng illustration nini sa una sa CCC, mura ba ka ng bulan? Ang bulan, bisag kung saan mo o ambak, di gini mo maabot. Nga naman, pagpintaasa. Wala yung sa katao nga pinagkakusog mo ambak, nga maabot niya ang bulan sa iyang kagaling pag-ambak. You cannot reach moon. Hindi mo makabot. So, ana ang atong kinabuhi, dili nato kaya makabot ang Diyos sa atong kaugalingong kahimuan. Ang Diyos mo ninaog sa kalibutan, pinagi kay Jesus Christ, nagpakatao siya, o dito sa cross, iyahang gi-break ang barrier. So, mo kaning gibot ni Jesus Christ. Now that Jesus Christ had sacrificed himself to remove the barrier, the way has been opened so that all who believe may enter into the presence of God. So, mo na ninitabo karon. Mo nang ikaw, nahimo na kang Kristohanon. Siguro, ang uban pa din, nahimo pastor. Nahimo na kang magtotoo, strong na magtotoo. Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. With the barrier removed, only unbelief separates you from God. Kung ang usa ka tao, diligin mo tuo kang Kristo Jesus, ang magpabilin yun siya na separate sa Diyos. Magpabilin yun siyang dichotomos. Magpabilin siyang body and soul, wala human spirit. O dili siya makasabot sa mga espirituhanong utang. Kini nga itong gibuhat, dili ni masabtan sa mga tao sa gawas. May balo mo, ang kasagaran sa mga katawhan karon, asa sila? Siguro tuwa sa mga bitches, no? Mga dato, tuwa sa mga gwapo, kaya ng mga bitches, kay have pleasure sa kalibutan. Dili nila masabtan Dili nila masabtan ang tinuod nga Christian way of life. Wala ni sila ang bokabularyo. Ang ilaha ang pag-enjoy sa kalibutan. Pero ikaw nganong naa ka dire? Tungod ka nakasabot ka sa mga espirituhan ng butang. Nakasabot ka sa imong responsibility, isip na himo na kang anak sa Diyos. No? So if you do not believe, only your volition separates you from God, God's gift of salvation. Ang usa ka tawo nga di mo tuo, wala gyud. Di gyud siya angkon sa kaluwasan. While Jesus is no longer on the earth to extend the invitation to you personally, He speaks to us through His written word.
wala naman Jesus Christ karon, to naman sa taas. O kapag gagamiton sa Dios, kita na pud nga mga magtotoo. Sadyang mo share kita sa mayang balita. O samtang mag-share kita sa mayang balita, yes, kung mutuo sila, magkakamplag sila sa kaluwasan. Well, ang atong oras, I do not know kung, sige, akong hangyoon kadyot, no? Bisag 5 minutes lang. While Jesus is no longer on the earth to extend the invitation to you personally, He speaks to us through His written word. Diri na dapat ang tao magtuon. Dili na siya maka-expect kasi Jesus Christ munaog karon o magwali ngadto kanila. Ang pagbalik ni Jesus Christ, pagkuha na sa mga anak niya o pagdala ngadto sa Bema Seat Judgment, hinatagay og ganti. So mo na ang atong ginahulat ang pagbalik na ni Jesus Christ. Dili na mo balik si Jesus Christ para magwali sa pulong sa Dios, no? Wala na. Ang kaluwasan karon nga buhi pa ka, karon gyud ang imong angay pagkabuhaton. I do not know kung tanan mga magtotoo na ba, but I just do hope, no? Kana sabtan ninyo nga ang pinaka-importante ninyo nga pagkabuhaton kana ay responsibility ang tao nga atong pagatuuhan ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross nga mao'y bugtong bayan alang sa tanan natong sala. And by that, ma-regenerate kita, ma-create ang atong human spirit. O, mao na dito na sa sigig pagtuon sa pulong sa Dios, magatubo na kita sa pulong sa Dios. Muna tan, masabtan na nimo ang genuine Christian life. Dili lang tong Christian life nga murag wala sa buot bitaw. Dili tong Christian way of life nga murag wala lang sa buot. Masabtan na nimo og unsa ka precious ang matag minuto, matag segundo, matag oras sa imong kinabuhi for God's glory and honor. Ug mo na nang mahibalo na ka magkinabuhi in fellowship with God. Nasabtan ba ninyo na? In fellowship with God. Ang kapubuton sa Diyos ato ang we are always in fellowship with God. Ang kabubuton yun sa Diyos nga nagkinabuhi kita kanunay nga nasa iyang kabubuton, nasa iyang plano, nasa iyang katuyuan, o nga mahimaya ang Diyos atong kinabuhi. And there is no glorification of the Lord Jesus Christ sa usa ka magtotoo nga naisala. There is no glorification of the Lord Jesus Christ sa atong kinabuhi kung natay sala. Bisag worry lang, no? Ibutan na to. Nabalaka ta. Siguro nabalaka ta sa atong bang buhi sa atong uma nga kinsay mo kuha na to, kinsay mo pakaon, mo tugway. Kung nabalaka ka diha, you are not in fellowship with God. You are not filled with the Holy Spirit. Mga nang gikinahanglan nimo ang rebound technique, gikinahanglan nimo ang 1 John 1:9 para nga ma-restore ang imong fellowship with God. And then mga lagad na pugang mga lagad kani hantod nga mahikakatuon na ka ug unsaon pag-stay in fellowship with God for a long period of time. Muna na ang gitawag na itong spiritual maturity. Mahibalo na ka mo stay for a long period of time in fellowship with God. Okay din hilang sa tama ng atong pagtuon karon o akong yun ang tanan sa pagtindog. Mag-aambot ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami maghatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga kanimo tungod sa mga opportunities nga maghatag ani kanamo. Nga din kami naay panahon sa panagtigom diya sa pagtuon sa imong pulong. Tabangi kami nga magkinabuhi kami kanunay uyon diya sa imong kabubuton, nagasunod sa imong plano ug kanunay nga aduna kami pagpakig fellowship nga kang Kristo Jesus. We are filled with the Holy Spirit. Kay mo lamang ka na ang Christian way of life nga nagaproduce og divine good.
Father God, salamat sa imong pag-uban kanamo karon. Ginauli na kuwata ng pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.